Santa Anastasia San Rafael National High School. Petsa. Ngayon ay 15 ng Oktubre, 2020, araw ng Huwebes. Mga guro sa Filipino, Ginang Gina V. Villanueva, Ginoong Benjamin T. de Guzman, Ginoong Ben Emmanuel C. Mendoza. Filipino 10, unang markahan. Sanggunian, Pivot Learners Material. Magandang umaga mga mag-aaral sa ikasampung baitang. Ako si Sir Ben Emmanuel C. Mendoza, guro sa Filipino 10, ang maghahatid ng isang makabuluhang aral ngayong umaga. Bago tayo magsimula, atin munang basahin muli ang patungkol sa module na ito. Ang module na ito ay nagtataglay ng mga pangunahing impormasyon at gabay sa pag-unawa ng mga Most Essential Learning Competencies o MELCs, ang higit na pag-aaral ng mga nilalaman, konsepto at mga kasanayan ay maisasakatuparan sa tulong ng K-12 learning materials at iba pang karagdagang kagamitan tulad ng worksheets, activity sheets na ipinagkaloob ng mga paaralan at o mga sangay ng agawaran ng edukasyon. Magagamit din ang iba pang mga paraan ng paghahatid kaalaman tulad ng radio-based at TV-based instructions o RBI at TVI. Para sa mag-aaral, ang module na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. Ang sumusunod ay mahalagang paalala sa paggamit ng module na ito. Una, gamitin ang module ng may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng module. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsasagot sa mga pagsasanay. Number 2, basahin mabuti ang mga panuto bago gawin ang mga pagsasanay. Pangatlo, maging tapat at may integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagbabasto ng mga kasagutan. Pang-apat, tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. At panghuli, pakibalik ang module na ito sa iyong guro o tagapagpadaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay. Kung sakaling ikaw ay mahirapang magsagutin ang mga gawain sa module na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagpadaloy. Maaari ka ring humingi ng tulong kay nanay o tatay o sa nakatatanda mong kapatid o sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa. Umaasa kami sa pamamagitan ng module na ito, makararanas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pangunawa sa kaugnay ng mga kompetensi sa MELC. Kaya mo ito. Ito naman ang mga dapat gawin, noong nakaraang 8 ng Oktubre, 2020, ang mga sumusunod na gawain sa module ay dapat na isagawa na natin. Ito naman ang mga dapat mong gawin o tapusin ngayong 15 ng Oktubre, 2020. Una, gawain sa pagkatuto bilang 2. Ito ay matatagpuan sa 7 pahina. Ikalawa, gawain sa pagkatuto bilang 4. Matatagpuan ito sa 8 pahina. Ikatlo, gawain ng pahina. Gamit ng pandiwa. 11 pahina. Ika-4, gawain sa pagkatuto bilang 5. Ito ay matatagpuan sa 11 pahina. At panghuli, gawain sa pagkatuto bilang 6. 12 pahina. Bago natin sagutan ang gawain bilang 2, talakayin muna natin ang iba't ibang gamit ng pandiwa.
Ginagamit ito sa pagpapahayag ng aksyon, karanasan, at pangyayari. Gamit ng pandiwa, aksyon. May aksyon ang pandiwa kapag may aktor o tagaganap ng aksyon o kilos. Halimbawa, naglakbay si Carlo patungo sa tahanan ng mga Diyos. Ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay naglakbay at ang aktor ay si Carlo. Sa pangalawang halimbawa, sumunod si Juan sa lahat ng gusto ng kanyang ina. Ang pandiwang ginamit dito ay sumunod at ang aktor naman ay si Juan. Karanasan. Nagpapahayag ng karanasan ang pandiwa kapag may damdamin. Dahil dito, may nakararanas ng damdamin na inihuhudyat ng pandiwa. Halimbawa, tumawa si Dindo sa paliwanag ni Juan. Ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay tumawa at ang aktor naman ay si Dindo. Pangalawang halimbawa, nalungkot ang lahat ng mabalitaan ang masamang nangyari. Ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay nalungkot. At ang aktor naman ay ang lahat. Pangatlo, pangyayari. Ang pandiwa ay resulta ng isang pangyayari. Halimbawa, sumasaya ang mukha ni Dindo sa nakikita niya sa paligid. Ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay sumasaya at ang pangyayari ay sa nakikita niya sa paligid. Pangalawang halimbawa, nalunod ang mga tao sa matinding baha. Ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay nalunod at ang aktor naman ay at ang pangyayari naman ay matinding baha. Mapapansin na ang pulang kahon ay ang siyang naging resulta ng mga nabanggit na pangyayari. Dumako na tayo sa mga gawain. Ang una nating gagawin ay gawain sa pagkatuto bilang 2. Suriin ang gamit ng pandiwa sa mga sumusunod na pangungusap. Piliin ang letra ng sagot sa loob ng kahon sa ibaba. Isulat ang sagot sa isang buong papel. Una, kinatuwa ng mga tao ang pagtatagumpay ng pag-iibigan ni Samantha at Paulo. Pangalawa, ang mga nakabasa ay magsusulat din ng mitolohiya. Pangatlo, sumaya ang mukha ng Pangulo nang malamang ligtas na ang bansa sa COVID-19. Pang-apat, ipinasara ng Pangulo ang buong Luzon dahil sa COVID-19. At panghuli, number 5, dahil sa paghihirap na tukso siyang tumalon. Ang mga pamimilian ay aksyon, karanasan, pangyayari, at tagatanggap. Gawain sa pagkatuto 4. Tukuyin sa loob ng pangungusap ang pandiwang ginamit at suriin ito ayon sa kayarian ng panlaping ginamit. Gamiting gabay ang talahanayan sa pagsagot. Gawin ito sa isang buong papel. Una, hinuli si Rhea ng kanyang masamang tiyuhin. Pangalawa, iniwan ni Rhea ang kanyang tiyo at nagpakasal kay Mars. Pangatlo, inutusan niya ang isang alipin upang patayin ang kambal. Pang-apat, inampon ang kambal ng isang babaeng lobo. Pang-5, naglaban sina Romulus at Remus. Kagaya ng aking nabanggit, gamitin ang gabay na talahanayan sa pagsasagot. Gamit ng pandiwa, tagaganap. Ang focus ng pandiwa, kung ang paksa o simuno ng pangungusap ang tagaganap ng kilos ng pandiwa, sinasagot nito ang tanong na sino. Pag sinabi nating pandiwa, ito ay tumutukoy sa kilos o galaw. Halimbawa,
Nagluto ng masarap na pananghalian si Ama. Ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay nagluto at ang aktor naman ay ang Ama. Pangalawang halimbawa, naglaro ng basketball si Carlo. Ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay naglaro at ang tagaganap o aktor naman ay si Carlo. Balikan natin ang unang halimbawa. Nagluto ng masarap na pananghalian si Ama. Kung tatanungin natin kung sino ang nagluto, ang sagot ay ang Ama. Sa pangalawang halimbawa naman, naglaro ng basketball si Carlo. Kung tatanungin kung sino ang naglaro, ang sagot ay si Carlo. Pangalawa, layon o goal. Ang focus ng pandiwa kung ang layon ay siyang paksa o binibigyang diin sa pangungusap, sinasagot ang tanong na ano. Halimbawa, pinag-usapan ng mga tao ang kaguluhang naganap sa kanto. Pansinin ang salitang pinag-usapan na tumutukoy sa kaguluhan na siyang paksa ng pangungusap at makikita rin ang panandang ang. Kagaya ng nabanggit, sinasagot nito ang tanong na ano. At kung tatanungin natin kung ano ang pinag-uusapan, ang sagot ay ang kaguluhan. Pangatlo, pinaglalaanan o tagatanggap. Focus ng pandiwa, ang pandiwa kung ang tao o bagay na nakinabang sa resulta ng kilos ng pandiwa ang paksa ng pangungusap. Halimbawa, ipinagluto ni Ina ng paboritong ulam si Bunso. Pansinin, ang salitang si Bunso ang nagsisilbing kalaanan o tumatanggap ng kilos ng pandiwang ipinagluto. Kung sa kanina sa layon o goal ay sumasagot sa tanong na ano, ito naman ay sumasagot sa tanong na sino. Kung itatanong natin kung sino ang ipinagluto ni Ina, ang sagot, si Bunso. Pang-apat, kagamitan o instrumental. Ang tawag sa instrument o kasangkapan sa pagsasagawa ng kilos na isinasaad ng pandiwa na gumaganap bilang paksa o simuno ng pangungusap. Halimbawa, ipinantali niya ang lubid sa puno upang hindi matumba sa paparating na bagyo. Pansinin, ang simuno o paksa ay ang lubid at ang nagsisilbing instrumento sa kilos ng pandiwang ipinantali. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Suriin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat sa patlang kung anong focus ng pandiwa ang ginamit. Aktor, tagaganap, kagamitan at layon. Una, niregaluhan ni Dindo si Ama ng mamahaling relo. Pangalawa, ipinaglaban ni Arnold ang pag-ibig niya kay Nora. Pangatlo, inupuan niya ang sirang bangko. Pang-apat, tumakbo ng matulin si Carlo. At panglima, ipinantali niya sa kanyang buhok ang malaking laso. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Bumuo ng isang pangungusap sa bawat focus ng pandiwang tinalakay. Sa lungguhitan, ang focus ng pandiwang ginamit. Isulat ito sa isang buong papel. Sa pagtatapos ng aking pagsasalita, nais ko lamang sabihin sa bawat isa na kung mayroon man kayong katanungan, maaari ninyong i-chat, i-message, o i-call ang inyong guro sa Filipino. Kung mayroon mang pagkakamali sa lahat ng aking nabanggit, ay maaari din ninyo itong sabihin sa akin. Yun lamang po, maraming salamat. Santa Anastasia San Rafael National High School. Inihanda ni na
Ginang Gina V. Villanueva, Teacher 2, Ginoong Benjamin T. De Guzman, Teacher 1, at Ginoong Ben Emmanuel C. Mendoza, Teacher 1. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Mag-ingat ang lahat.